Gumulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Kongreso ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang pangalawang Pangulo Sara Duterte ay tuluyan na raw binura at tinapos ang lahat ng modus ng pamilya Tulfo matapos ang isang selyadong komprontasyon sa likod ng mga saradong pinto. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga mambabatas habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan. Ang Agila ng Davao ay may hawak ng mga dokumentong magpapabagsak sa bawat bitag at budol na matagal nang inilatag sa kaban ng bayan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan si Senadora Pia Cayetano ay bigla na ring bumasag ng katahimikan at naglabas ng mga pasabog na ebidensya laban sa mga tinaguriang traitor sa loob ng pamahalaan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng Senado, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga lihim na recording na nagpapatunay sa malawakang sabwatan at panloloko sa sambayanan na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang bawat traidor ay isa-isang nalalantad sa harap ng nagbabagang hustisya. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na panlilinlang o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa politika kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido. Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang guguho ang buong sistema dahil sa mga pasabog na ebidensyang ito na ngayon ay bulgar na sa bawat sulok ng internet. Abangan ang nakapanghihilakbot na pagbubunyag sa mga susunod na sandali bago pa man burahin ng mga naghaharing uri ang balitang ito, dahil ang katotohanan gaano man ito kapait, kasing init ng apoy at kasing bangis ng tadhana ay nakabalandra na sa harap ng lahat at wala nang sinumang makakatakas sa lupit ng nagbabagang balita. Bida-bidaan dyan. Lacson, mga maleta, ang Commission on Election, si George Garcia. Ilang mater, lahat na lang, kaya nga dapat wala ng gobyerno. Tapusin na yung gobyernong bangag kasi lahat yan ay magkakasabwat sila. At ito naman ang mga dating nagpoprotesta, mga, ano tawag dyan? Mga kapariang mga ulol na hindi naman lahat. Yung mga ulol lang. Nasaan yung mga NGO chuchu na nakikipaglaban sa inyo? Wala. Diba? Pinatatahimik na kayo, dinadramahan na kayo na kunyari, ito may kudeta para magkaroon ng emergency powers si Bangag. Para magkaroon ng martial law. Actually, martial law na sa Pilipinas, hindi niya ba nakikita? Undeclared nga lang. Diba? Lahat kayo pinatatahimik na lang. Okay? Kasi, excuse me, hindi malayong mag-declare na naman martial law yung ulol na yan. Why? Palalabasin niya, nagrebelde ang mga tao, nagwawala, may planong ipatumba ako, papasukin ang chuchu-chuchu, ang mga ahensya ng gobyerno, marami pang drama yan. What? Para what? To extend ang kanyang pamumuno dahil sinusukat ang kanyang pagiging bangag na presidente dahil isinusukat na nga siya ng taong bayan. Kung kayo ay nakapalo sa alindog ko, Miss Vindicated, mag-follow na kayo at mag-subscribe, mga palangga. Ano pang inaantay ninyo? 2022, the moment na nag-speak up ako dito, sinabi ko na, 2023, nung sinabi sa atin ng puting ahas, na hindi bababa ang bangag sa kanyang pwesto, or, kung hindi siya bababa, or dapat na maging presidente, di ba? Si Sandro, si Tambalo, lahat sila ng mga kaalyado nila, ay lahat silang mga pamilya nila. Yan ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Kasi nasabi ko sa iyo, even yung mga tiwali, may mga tiwali sa Supreme Court, na for sure, I hope may mga lumabas dyan sa mga brave soldiers natin na may mga nakatanggap din ng mga mali-maleta. Malalaman. It's sad ang bansa natin. Nakakalungkot kahit pumuti na ang mga buhok ni Maharlika. Mga putang ina, kahit na pumuti na yung buhok ko, pag hindi nyo ipaglaban ang inyong karapatan, then I did my best. Diba? Pero yung best ninyo, you have to do your best also for your country. Okay? Yan yung gagawin nila. Okay? Yan ang gagawin nila, mga kababayan. Kasi may mga nagawa na yan eh. Nagawa na yan ng mga ibang presidente. Tingnan natin. Ibang mga presidente in the past. Yung self-codata, katulad noong, ano yun, nasa na yung binasa natin kanina. Anyway, may mga bansa na naggumawa niyan. Para, kunwari, okay, 1992,
sa Peru. O, ginawa na rin nila yung Silphco data na yan. Sino to? Alberto Fujimori. Okay? Excuse me, naubo tuloy ako. Uminom ko siya ng chocolate, matigas kasi ang ulo ko eh. May ubo na pa, chocolate pa ba? At marami pa iba, yung Google nyo na lang yan, kung sino pang gumawa niyan. Yan yung may pattern yan. At ginawa ng tatay niya. Okay? Akala natin noon, di ba, na ang mga dilawan talaga ay mga Judas. Yung pala, pare-pareho lang silang Judas. Pare-pareho lang silang vested interest. Kunyari, magpapanggap na may mga nanggugulo, may mga atrocities, chuchu sa bayan natin. To what? Para sikilin. Supilin. Di ba? Ang inyong karapatan bilang isang mamamayan. Look at what's going on with Inday Sara. Yung impeachment na yan. Para sikilin. Tapos ang mga yawa, ayaw din lang maging presidente si Inday Sara, di ba? Kung ayaw nyo, hindi kayo ang magdedesisyon. Taong bayan ang magde-decide kung si Sara ay iboboto. Hindi ikaw o, ikaw na bangag. Pero kaya, nga mga kababayan, ang ginagawa nila ngayon, talagang, ano tawag dito, sinisensationalize nila yung issue kay Inday Sara tungkol dyan sa impeachment na yan. Wala nga silang ebidensya, di ba? Ngayon pa lang sila nagsusupina ng mga ebidensya nila. Kasi kung enough yung sinasabi lang, substantial grounds, okay, para impeach sila si Inday Sara. Bakit sila ngayon nagsusupina pa lang ng mga ebidensya laban kay Inday Sara? Di ba? Alam nila mahirapan sila sa taong bayan. Kaya ang gawa nila ngayon labangag, dahil nilampasos siya ni Inday Sara sa trust rating, sa pagmamahal ng taong bayan, approval, trust rating, love rating. Dahil mahal, yan si Inday Sara, talagang batang yan, di ba? Yung babae niya, napakaganda yan sa personal. Diba? No makeup. Okay, makikita mo yung kanyang puso. Makikita mo yung aura ng mata niya. Hindi makita mo si Bangag. Anong gagawin natin? Magkamot lang tayo ng ulo. Diba? Si Inday Sara, pagkausap mo, tao, sincere, mapipil mo. Mag one-on-one kayo, mapipil mo. Si Bangag, nakatingin doon, parang may saltik ang putang. Nakita niyo naman yan, di ba? Oh. Nakita niyo naman kung paano ko nakausap yan. Tinanong ko nung ilang beses. Di ba? Sa atin lamang. Ngiwi, nabutas ng utak ng putang ngayon nasa ka-aadik. Yan palang bagsak na dapat. Dapat nga, ngayon, Diyos ko, ewan ko sa inyo, mga yawa, mga bangag. 2004 pa lang, nung inilabas ko, yung pulboronic na yan, dapat bagsak na yung gobyerno na yan. O, tignan nyo, 2024, tinakot ako. Ipa-extract namin si Maharlika, i-extradite natin. Anong petsa na? Hindi nila magawa kasi alam nila totoo ang sinasabi ko. Kayo mga kakamping na mga julol na walang mga paninindigan, mga walang bayag. Kung may utak kayo nung nilabas ni Maharlika ang video na authenticated na siya ay addictos at yan ay inamin ni Mangga na addictos nga yung kanyang kapatid, di ba? No wonder, hindi nila ako ma-extract dito sa Amerika. Di ba? Kasi totoo yung sinasabi ko. Sabi ko nga, di ba sa inyo, authenticated yon. Bago ko inilabas, authenticated yun. Kaya hanggang panakot na lang, yung NBI, okay? Yung lahat ng ahensya, si Abalos, si Bonjing, lahat naman yan sila tinakot nila, di ba? Tinakot nila ako. Kaso naman, hindi nagpatinag yung alindog ko, kumakabog-kabog pa rin. Kumakabog-kabog pa rin yung alindog ko, kaya gigil na gigil yung mga hayop na yan. Gusto ko ipagurgur, alam niyo naman yan, may mga mercenaries silang pinapatrabaho sa akin. You know that already. Okay? Pero pag tinatanong ako na ninyo, tatanungin na mga kaibigan ko, hindi ka pa natatakot na mapatay ka even before? Hindi. Kasi pag umarap sa akin yan, ako ang gugurgo dyan, unahan ko. Kasi naman ako ang unahan nila. Diba? Ganon. Yan ang gobyerno ninyo. Nagbuwis na ako ng alindog ko, ng buhay ko, ng time ko. You have to do your part. Tangina. Ayan yung mga kudita na yan, mga kababayan, para ma-justify nila, para magkaroon ng mga presence, parang ang martial law. Hindi na kayo pwedeng, pwede na kayo magpakyot yun dyan, yung mga pokla na nagpapakyot sa mga kanto. Ganon, nangahanting ng mga boylet, mga ganyan. Pag nagkaroon ng emergency powers through militarization, okay, through that, yung, parang martial law nga, na nangyayari.
kawawa kayo. Baka yung kalayaan nyo sa social media ay matatapos na dahil walang kahiyan ng mga bangag. Dito nga, nagkalat sila mga adiktos. Nagtsup-tsupan siya ng mga buto, mga buli, di ba? Kadiri, itong si Katie. Si Katie, nakita ko parang nandun sa Cebu. Nandun sa Cebu si Katie. May tsup-tsupan na naman siguro ng buto doon. Para tingnan na yung mukha ni Katie, mukhang binabae din. Wala naman tayo sa problema kung binabae ang itsura. Di ba? Ito si Katie. Kay Katie, Okay, si Kakatuchu. Kakatuchut, di ba? So mukha nga siyang binabae. Nagtsup-tsupan na naman. Pero ang balita ko, ligwak na itong tsumup-tsup ng kanyang boto. Ganyan kasalaula ang gobyerno ninyo. I don't know. Mga kababayan, ang history ng bayan natin ay puro lang pagtatraidor. Nakalaya, recently may article ang I think one of the officials sa Spain, di ba? Na sila daw ay parang in-acknowledge nila yung pagkakamali nila sa pagsakop nila sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga bansa, di ba? So that 300-something years sinakop ang Pilipinas. Tayo ay sinakop ng mga Espanya, ng mga Hapon, ng mga Amerikano, chuchu-chuchu. Diba? Asa na ang ating mga magigiting na mga, yung ating, mga minana natin sa ating mga, like Bonifacio, diba? Yung ating mga ninuno. Nasaan na? Binaboy lang. Asa na? Si Doc Jose Rizal. Binaboy lang lahat ng mga hayop na ito dahil sila mismo, itong mga sumunod na henerasyon na namuno, kung hindi taksil ay adik at kawatan. It's sad. Kaya it's better na sakupin ko na lang kayo. Yeah? Dapat sakupin na lang kayo ng Amerika. O maging teritoryo na lang ang Pilipinas ng Amerika. You want to be one of the territories of the US? You should say yes. Why? Kasi yung mga benefits, good benefits at least, I'm not saying America is perfect, but at least mga tao dito, hindi sila namamatay sa gutom. Diba? Hindi sila namamatay sa gutom kasi provided sila. Yun nga lang yung problema. But again, kung maging teritoryo kayo namin, ang mga ulol na yan, yung mga bangag, yung mga politikong mga kawatan, hindi na sila magbebenepisyo. Kaya ayaw niya ng mga politiko na kunyari lumalaban, dapat tayo ay may kasarinlan. Kasarinlan para sa kanilang mga pansariling interest. Be not, maganda pakinggan kasi na ang mamatay ng dahil sa'yo. Kapag mamamatay ka, ipaglaban mo ang bayan mo sa mga banyaga, sa mga mapanakop, chuchu-chuchu, sinasakop ka mismo. Binababoy ka mismo ng inyong mga politiko. Kongreso, Senado, lahat magnanakawalos. Iilan na lang ang natitira diyang matino. Then you talk about patriotism. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung mga yawa, hindi nga yung mga PNP, yung mga polis, yung mga sundalo, mga marin may pumunta ba sa gitnang silangan? Lalim nun gitnang silangan. Sa Middle East, okay? May pumunta ba para i-rescue ang OFW? Wala. Okay? And now, I think President Trump declared, parang nananawagan siya na yung mga nakikinabang ba yung doon sa passage sa Strait of Hormuz, 'di ba? Parang nanawagan siya to be part of it. Although medyo broad na usapin 'yan. Ganyan ang question natin, magpapadala ba si bangag na mga sundalong butas-butas ang butas-butas ang botas. Botas, boots. Butas-butas yung boots para what? Mag-rescue doon para makipag-bang sa Iran? Hindi nga nila ma-rescue ang ating mga kababayan sa Middle East na kung saan na nagsasakripisyo. Nakita niyo ang buhay natin, mga balangga. Kaluluoy talaga kayo. So ito yung dahilan, okay? Kung bakit na mayroong self-co-data dramatization si bangag para kunwari mayroong threat. Magkakaroon sabi ng mga pokli, mga tambay dyan ng mga although dapat di kayo nagtatambay ng mga bata. Ako kasi ng bata ako, hindi ako nagtatambay sa mga kanto eh. Diba? Kasi maaga pa lang umuwi na ako dahil, kung nagtambay ako, baka addictus ako ngayon. But anyway, para magkaroon sila ng justification, na magkaroon ng curfew, diba? Sabi ko nga, yung pagsisensor sa atin sa social media, parang sinisensor na tayo. So you have to do something. I don't know when, where, kung ano ang gawin ninyo, but please do something for your country. Or, sabihin ko na lang kay Papa Trump, maging isa na lang kayo sa teritoryo.
para makalagay sa history noong taong 2006. Paano ba ang Tagalog ng 2006? 2006. Okay. Noong panahon ng 2006, ang Pilipinas ay isa ng ganap na teritoryo ng Amerika. O, di ba? Yun ang mababasa niyo sa Google. Di ba? Kaya nagkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino na pinarusahan ng mga tiwaling mga politiko katulad ng Bangag Marcos. Sakit na ngayon? Buwang Marso 17, taong 2006, ganap ng teritoryo ng Amerika ang Pilipinas, na dating Republika ng Pilipinas. Ito ay sumurrender na sa Pilipinas, hindi na sumurrender. Ito ay nag-giveaway. Ano ba sa Tagalog ang giveaway? Ito ay nagbigay na. Okay? Basta umayon na sa United States. At sa pagkalipas ng 10 taon, 2006, we're not 2006, 2026, sorry. Thank you. God, nabubuhay ako sa 2006. Okay? Ulitin natin. Daong 2026 ay ganap ng naging teritoryo ng Amerika ang Pilipinas. At pagkalipas ng 10 taon, taong 2036 ay naging isa ng estado. 51 states. O, di ba? Pang 51 states. O, di ba? Gusto niyo ba ganon? Kasi naman araw-araw kayong abusuhin ng mga tiwaling gobyerno ni Bangag. Lahat ng mga negosyanteng nakikipag-torjakan, nakipagsingutan kay Bangag, ang nakikinabang lang. Yung mga mayayaman na, hindi naman yung mga Pilipino. Yung iba dyan, dugong Chinese, dugong Espanyol, dugong ibang lahi. Iilan lang ang mga mayayamang tunay na Pilipino dyan. Kaya at the end of the day, mga kababayan, please, magpasakop na kayo. Kaysa naman magpasakop kayo sa mga bangag. Di ba? But sa seryosong usapin, mga kababayan, masarap ang sinasabing, na nakipaglaban tayo, di ba? Nakipaglaban tayo talaga para sa ating bandila. Pero hanggang kailan ang laban natin? Dahil nakipaglaban naman tayo, panahon ni Pangulong Duterte, ay naging maganda talaga kahit papaano when it comes to tourism. Mga kababayan, tingnan natin Kasi may article, okay, sa Rizal, nabubuhay ako sa 2006, sorry naman. Siyempre puyat. Diba? Lola ninyo, sabi ni Solly Huber. Okay. Oo nga, ayaw mo na, nagkakamali lang tayo paminsan-minsan. Okay. Sabi ni Vega Warp, gusto daw niya maging Japanese Empire. Kahit ano na lang. Whether yung, basta masakop na tayo. Gusto niya ba masakop tayo ng China? Masakop tayo ng Japan o maging French colony tayo para Francois Codeta. Magganon tayo. O mamili kayo, it's your choice. But I'm just saying, guys. Okay? I'm just saying na ano ang silbi, ano ang saysay ng salita natin ang mamatay ng dahil sa iyo. If you're not fighting for your country. At hinahayaan lang ninyo na adik ang mamumuno. Dapat wala na yan si Bangag. Okay? Recently, nagsalita si Bangag. Asan ba yung article na yon? May sinabi si Bangag. Asan na yon? Bangag. Ang article na sinasabi ni Bangag, okay, where is that? Tungkol sa, ang dami natin pag-uusapan. Okay, here we go. Okay. Ayan. Bangag, aminado na ang turismo sa Pilipinas ay mahina. Sinabi ni Bangag noong March 16 na dapat daw ipagpatuloy ng Pilipinas na pahusayin ng mga infrastruktura para palakasin at gawing matatag ang turismo sa Pilipinas. Itong ulol na ito, dapat ginagawa mo yung ulol kang adik ka kung di nyo ninanakaw ang trilyon-trilyon na budget for infrastructures, kasama na yung flood control, di ba marami na sanang magandang mga infrastructure sa Pilipinas. Yun yung dinaldal niya doon sa Lapu-Lapu nung nandoon siya. Okay, doon sa seremonyas, nandoon din si yung chinup-chup yung boto. Okay, sabi niya, our industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyari. And last year, dahil sa mga nangyari. Okay? Ngayon lang nangyari ang gera. Diba? Ngayon lang. Like few weeks. Ilang 2 weeks na ba? Ano kita ngayon?
Papunta na tayo third week. Okay? Sabi niya, last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand welcomes 30 million tourists every year. O, buti alam mo na ang Thailand, hindi naman sila English-speaking country, pero nag-i-excel sila at nag-i-exceed to the highest level ang kanilang mga turista na pumasok. Kaya sabi ni Bangag, kaya malaki ang hahabulin natin. Sabi pa niya, and I'm excited to explore more ways to elevate Philippine tourism. Of course, Cebu will always play a very, very large part in all our plans of tourism. Hanggang dakdak lang to. Ang sabi pa niya, and of course, the beauty that all of the Philippines is able to offer, but alongside that our infra must continue to improve so that every visitor's experience becomes smoother and more memorable. Chuchuchuchu. Hanggang dakdak ka lang, hayop ka, hindi ka dapat nagsasalita dyan. Okay? Dapat, ang ginagawa mo ay wag mong nakawin ng pera ng bayan para mapunta sa infrastructure. Sabi pa niya, I took a page out of President Widodo's book. Everybody already knows Manila and sabi niya, and the PICC is very good. No problem, but let's bring them to another place para makita naman nila. Anong makikita ng ibang lahi? Mga kababayan, ang kadugyutan ng Pilipinas. Pagbaba mo pa nga lang nasa eroplano ka pa lang, iiyak ka na sa kahirapan ng Pilipinas. Right? Okay? Sabi ni Vega, Madam, yung 805 billion pesos delivered in Maletas could be 83,000 kilometers of 4-lane roads. Sayang talaga ang taxes ng bayan, pampayaman lang sa mga bangag. Ang pigmiya, iyon na nga palangga. Di ba? Ngayon, you talk about, sabi ni Bangag, okay, may tayo dito, may pin-repair tayo na sa inyo. Okay. Sabi ni Bangag, nalulungkot siya dahil mababa ang tourist na na pumasok sa Pilipinas. Okay, let's go back. Okay, pumunta tayo sa statistics. Tinignan natin yung statistics bago tayo mag-vlog. Here we go. Okay, panahon ni Pangulong Duterte. Let's compare. Okay, 2016. Okay, ito, legitimate ito kahit ilagay nyo sa government website to. Galing ito sa government website. 2016, 5,967,000 ang pumasok na turista sa Pilipinas. Okay, tourist arrivals in the Philippines, 2016, 2017, 6.6 million. This is Duterte's time, ha? 2018, 7.1. 7,168,000 plus tourists. 2019, umabot tayo, highest record, 8,260,000. Kumbaga, tama ba? Nag-accelerate na tayo. Panahon ni PRRD. Pumalo na tayo sa 8.2 million. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng pandemya. So 2020, naging 1.4 na lang. 2021, 163,000 na lang ang pumasok. Dahil nga sarado lahat. Okay, dahil sarado lahat 2020 kasi doon pumutok, di ba? 2020, 21. Then 2022, naka-recover tayo, 2.6 million. Bakit ko ito sinasabi? 2022, dapat, ang bansa kasi, di ba, ang mundo nag-i-evolve. Tayong mga tao, lumalaki tayo, di ba, stage 1, 2, 3, nagkakaedad tayo, nagkaroon ng progress. Di ba, nagkaroon ng pagbabago in a good way. Ini-improve mo ang mga infrastructure projects, mga project ng pamahalaan, ng gobyerno, So kung maganda ang mga infra, malinis ang mga beaches natin, secured ang mga turista, walang mga durukot, katulad ni Bangag, dinudukot lahat ang pera ng bayan, walang mga kaguluhan, crime, at alam nyo na yon. Meaning, pataas, mag-accelerate ang bilang ng mga turista. But look, 2022, pasok tayo kasi recovery. Okay, fine, that's understandable. Okay, pumasok ngayon ang 20, okay, hanapin natin yung 2023. Okay. 5 million, okay, naka-recover. Panahon to, di ba nga? 5,450,557. Panahon ng 224, from 5.4 naging 5.9. Okay? That's good. Okay, pataas. 2025,